Ito po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, Armed Forces, PNP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun, itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, sige. So, yan po ang... timing na timing, Yan po ang sinasabi, mga kapatid, kahapon ng Presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito, sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating Presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? 3 tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, bilyon Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Eto na po, ito yung catchphrase dito mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto pero ito lang po. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Simula sa susunod na taon, ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng Presidente. Hindi ka pa pwedeng magsabi na magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani, ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order. Siguro ang iba nag-aabang ng agad dito sa resignation ni Sec Babes. Pero bago po yan, ito mas malapit-lapit muna sa ating pong sikmura. Ang sabi po ng DA, magmanok na lang kayo. Bakit? Mataas ang presyo ng galunggong Alam mo, mataas pa yung presyo ng galunggong kaysa sa manok. Alam mo, yung galunggong na yan, girl, tanong mo si Mama Tess mo at si Papa Cesar mo. Nung panahon po ng unang EDSA Revolution, yung galunggong na yan, mga kapatid, ang laging bahagi po ng talumpati ni Tita Cory. Dahil? Ang sinasabi niya, ang presyo ng galunggong nung panahon bago mag-martial law at during the martial law years, kung gaano kababa. Pero nung nanungkulan na si Marcos Sr., talagang ang taas na ng presyo ng galunggong. Yun ang panuntunan po. Kasi ang galunggong, dati-rati po, ang sinasabi po na isa sa mga, kumbaga kasi ngayon ang tuyo mas mahal mahal ang tuyo. Ang galunggong po, para bagang siya ang simbolo sa pagkain ng mga pangkaraniwan, ng mga mahihirap. Galunggong. Dati-rati yun, galunggong. Ngayon, magkano na ang galunggong? Nako, eto na mga kapatid. Dito po sa Pantay Presyo, umaabot po ito ng 350 hanggang 380 pesos. Pero may mga palengke din na 400 pesos per kilo ang bentahan nitong galunggong.
Opo, meron pong mga palengke na 350 ang presyuhan. Galunggong, hindi ho natin alam kung yan ba imported pa ha? Kasi meron na pong imported na galunggong. Oh, no? well, same price. Okay. Oo, ganun din. 310 to 300 pesos itong So, imported. mas mura pa ang galunggong, mga kapatid, sa manok. Mas mura ang manok. Mas mura pa ang manok sa galunggong. Correct. Kaya nga ang sabi ng ating DA Secretary, magmanok na lang muna kayo. Oo, ganon. Hindi nila susolusyonan yung mataas na presyo. Malamang mag-MSRP na naman sila. Opo. Ito nga yung katotohanan mga kapatid na hindi natin maitatanggi na ang presyo ng bilihin para sa ating pagkain nagmamahalan. Opo. Kaya din po ngayon, kung pupuntahan po natin, yung maaari mo namang, kumbaga, yung importante, mawala na po yung ulam, may kanin ka. O eto po, mga kapatid kapansin-pansin nga po na ang presyuhan po maging ng local at imported rice ay pagkamahal na Mawalang galang lang kasi po ang sinasabi po dito ng DA yung well-milled po nila, ano po itsura at lasa nito, 'di ba? Yung pong maayos-ayos dito na bigas girls sa local, 52 daw po yung pinaka well-milled. Kumbaga nag-a-average. Pero yung pong maganda-gandang klase 60 pesos. Pati po yung imported halos pareho po ng presyo. Kaya wag na ho nating itanggi pa na sa ngayon itong staple natin may problema din sa presyuhan. Bakit kaya? Talaga bang kinakaya po? Magpakatotoo tayo dito. Talaga bang kinakaya ng local natin na supply? Yan di po magandang malaman natin eventually po, Kasi nga ngayon po magpapasko, hindi na importante muna pag-usapan kung ano yung Noche Buena. Importante, may kanin ka ba? Hindi po ba? Tama. Okay, sige. So, yun muna ang una para sa mga pamilyang Pilipino. May bigas ka ba sa bahay? Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. O sige. So mga kapatid, ang bilis nga po ng oras. Eto ho muna. Yung sa ICI, mamaya tayo po'y kakausap ng ilang pong mga magsasabi po sa atin ano ho ba ang implikasyon nito ngayon sa mga usapin po that the ICI is dead. May mga ganun po sinasabi, di po ba? Pero, well, we saw this coming. Ito pong resignation ni Secretary Babe Singson. Wala pa siyang as in pagharap sa media at sinasabi ang kanyang dahilan. Pero ako po naman, ngayon pala nag-iisip na hindi po naman yan magdadagdag siguro po ng pait, ng hapdi sa problema ho ngayon ng Malacanang. Itong kanilang problema ngayon to survive ang kanilang pong remaining 2 years. 2 taon. Opo, ng panunungkulan. But definitely po mga kapatid, alam na po natin siguro, nararamdaman na po natin dito ang totoong dahilan dito. At salamat nga din po dahil sa, kumbaga, aalis siya ng ICI with his integrity and image intact. Hindi ba? Kasi mahirap yung, mahirap yung galing ka sa pribadong sektor, ganda ng buhay mo, nananahimik ka, and ikaw pumayag para sa bayan, and then pagkatapos ang nangyari, nagkaroon pa ng, ng mantsa. Ang iyong pinangalagaan na integridad. So, Secretary Babes, maligayang bati po sa inyong desisyon po na ito. Ikaw, ano ba ang naiisip mo nung unang mabalitaan mo na confirmed na nag-resign na nga si Sec Babes? Hindi ako nagulat kasi among the commissioners na itong Independent Infrastructure for Commission, para sa akin lang ito, sariling opinion ko, siya yung may... Infrastructure for Commission? Independent Commission for Infrastructure or ICI. Para lang sa akin ito, kasi yung iba pwedeng hindi ganun ang tingin nila. For me, siya yung may yung kredibilidad pagdating sa mga commissioners, hindi natin matatawaran yan. So para sa kanila, sa kanilang tatlo, para sa akin, na nandun siya, medyo aasa ako na magiging patas yung magiging investigasyon. Pero ngayon, nawala na siya. Nung nandun nga siya, nag-iisip na tayo na wala ng fairness, na meron ng mga itinatago. What more pa ngayon, nawala na, itong si dating DPWH Secretary Babes Singson. Di naman natin sinasabi na yung mga naiwan doon ay hindi patas o hindi aayusin yung kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi itong unang beses na may nag-resign. Naalala niyo po ba? Si Mayor Benji Magalong. Hindi po ba nag-resign din siya? Pero nagkaroon ng problema noon sa kanya sa Malacanang. Dahil naalala niyo yung sinabi niya na I struck
unnerve. So napapaisip tuloy ako ngayon, talaga bang stress at yung edad ang dahilan kung bakit nag-resign itong si Babe Singson katulad ng sinasabi ng ICI? O naman baka kapareho ng punto ni Benji Magalong? Baka naman meron siyang mga malalaking isda na gustong maisama sa mga makakasuhan at iimbestigahan pero may pumipigil? Wow. O di parang lalabas na naman ngayon para sa iba na talagang itong ICI extension lang ng opisina ng Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ay sa aking opinion lamang. At yan ito naman, ay hindi maganda for the image of the President because they kept on saying na ang ICI ay independent. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, sinong ipapalit niya? Crucial yun ha. Kasi kapag naglagay ka dyan nang hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, ay tapos ka. Kasi ngayon pa lang meron ng malaking tanong dun sa independent ba talaga sila? Ano bang ginagawa nila na hindi na ginagawa ng ombudsman ngayon? Para saan ba kayo dyan, ICI? Puro lang kayo referral. Kahapon may mga referrals na naman sila. Sige po, At yan po naman po sabi nga, ginagalang natin ang lahat ng mga opinyon tungkol po dito sa ICI na ito. Ang ating lamang po sa ngayon, mga kapatid, ay ang pagiging matalino sa mga balitang ito. At kayo-kayo na ho mismo din ay mag-isip, no? So, bago natin to iwan tong ICI na ito, mabilis lang po mga kapatid. Sa sinasabi po ni Chacha na may referral ho na naman sila kahapon. Kasi nga may something talaga dito sa ICI na ito. Pansinin po ninyo ito ho naman maaari nyo hong i-research na mabilis at madali. Kahapon, nagrekomenda sila ng kaso plunder, di ba? Tama, laban kay former Senator Bong Revilla. Fine. Pero ano basis nila? Ano ang hawak nilang ebidensya? Opo, ang sabi nga po sa kampo ni Bong Revilla, hindi nyo kami inimbitahan Gusto namin humarap dyan Tama? Yes. Ngayon, sa laman ng balita, kasi hindi pa available mismo yung referral mo, yung kaakibat nitong dokumento, sa affidavit na naman ni Roberto Bernardo. Doon ang pinanggagalingan. So kung doon ka nagbabase, ilan doon? Okay? Ang mga idinadawit ni Bernardo na meron siyang personal knowledge. Hindi ba? So, bakit si Revilla lang? Bakit yung iba hindi? Di po ba kung ang pagbabasihan mo ay the same document and the same statement delivered in the Senate Blue Ribbon Committee? So, there's something na para bagang lumalabas dito na parang clearinghouse kayo. Di ba? Para kayong nilikha, hindi talaga para mag-imbestiga ng malaliman, kung hindi, to influence the narrative. To be able to feed the public ng manakanakang impormasyon na may ginagawa ang gobyernong Marcos na iniimbestigahan daw ang mga sangkot dito, and eventually, ang tunay na mag-iimbestiga, ombudsman pa rin, pero pang-usapan sa balita, yung referral ng ICI. So kumbaga, may sinisino, may pinipili. Hindi po ba? Think about it. And now we are all thinking something fishy. There's something. Yeah. Okay. Anyway, kaya nga po salamat po at wala na po si Babe Singson dyan. Kaya medyo sa akin lang, mas malaya akong masasabi gusto kong sabihin kasi nga nung una, dahil po kay Sec Babes, talaga naman nangingimi ka pa kasi nandidiyan siya at inaasahan nga natin na siya ang magiging fiscalizer kumbaga at magsasabing talaga ng katotohanan. Anyway, eto po muna Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, ano ang kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, Armed Forces, PMP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, Oo. sige.
So, yan po ang... Timing na timing, Opo. Oo. Yan po ang sinasabi, mga kapatid, kahapon ng presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito, sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? 3 tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, bilyon Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Eto na po, ito yung catchphrase dito mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto pero ito lang po. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Simula sa susunod na taon, ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng presidente. Hindi ka pa pwedeng magsabi na magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order. Hindi po pwede yan, with all due respect. And I'm sure the president na dating congressman at senador, alam na alam yan. The power of the purse emanates from Congress. So tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriations subject to relevant etc. etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? True. Itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama. Sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad. Oo, correct. Natupad. Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular Republic Act, Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa, mga kapatid, ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una, nang makita itong balitang ito ng iba, masaya agad. Pamilya ng mga militar, ng polis, maging ang hanay ng militar at ng mga polis. Pero hintayin pala muna natin kung aaprubahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag-uusapang budget ngayon for 2026, may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig Oo.
Di ba, wala sa diskusyon, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Hindi po ba mga kapatid? Pero, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka may gusto, may paraan. Ay, nalimutan nyo na ba? Na zero budget nga yung PhilHealth eh. Okay. Baka hahanapan na naman nila. Saan kaya nila kukuhanin yung budget? Babawasan ba nila budget ng Senado, ng Kongreso, Kasi dapat nga po ng si Bato ang siya magdedepensa ng budget ng defense, di ba? At ng uniform PNP. personnel, right? Correct. Yes, oo. Pero wala siya. Kasi kung si Bato po ang magde-defend dito, ipapangalandakan nila ito. Itong budget na ito. Na meron na talaga. Okay. Oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng aumento na kawani ng pamahalaan. Saan mo kukunin ng pera? At ano ang poder mo? Para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think about this. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi naman sayang, di ba? Hindi. Pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Dapat pala bago nag-anunsyo, yung sure na merong pondo. Okay? Kasi because the wordings itself, attorney, di ba? Ito ang very interesting discussion na maliban doon sa ICI. Ito lang. Ano ang preba natin para sabihin natin na wala naman ito talaga sa proposed 2026 budget? Ano nga ba? The provision mismo sa executive order. And it reads, the funding requirements for the adjustment in the base pay for fiscal years 2027 and 2028 in Section 2 hereof and all increase in the subsistence allowance in Section 4 hereof in the succeeding fiscal years shall be included in the proposed annual National Expenditure Program submitted to Congress. Yan. So, yung mga sinasabing susunod ay dapat maisama sa NEP. Nangangahulugan na ito ngayon wala sa NEP. Yun na. Catch it? Catch it. Got it. Thank you. Thank you so much, Mr. Chair, for explaining, na ang Malinaw, budget para po sa allowance at sa dagdag sweldo ng hanay ng militar at pulisya ay hindi pa alam kung saan pondo huhugutin. Pwede yan. Basta marunong magbalita at magaling magpatawa. Pwede ang fresh graduate, pwede ang hindi nakagraduate. Kahit sino Sige. po pwede dito. Okay, samantala mga kapatid, kami po yung nakantabay sa isa pong importanteng interview. Pero bago po naman yan, mamaya babalikan po natin tong announcement nga ni Pangulong Marcos Jr. na magandang balita po para sa mga sundalo at mga uniformadong kagawad tauhan ng ating pong pamahalaan. Pag-uusapan po natin to sa punto ng realidad sa katanungan na saan kukunin ang pera. Sandali lang, bakit ba biglang nag-anunsyo ang presidente ng ganito, na biyaya? Parang sandali lang po, hindi po sa kinokontra ho natin to kasi nga sino bang ayaw na magkaroon po ng mataas na sweldo ang ating mga kawani sa gobyerno, lalo na ang mga sundalo at mga pulis na alam niyo ho naman ang mga balita ngayon sa mga pulis, di ba? Opo, mga tauhan ng BJMP, etc. Pero ang tanong nga po natin, ito ba ho talaga nasa plano? Kasi ngayon po masusubukan din natin ang independence ng Kongreso kasi if you remember, ang sinasabi po ni Tito Sen, ang ating SP, at ng House leadership sa kanila pong kasunduan ng pareho pong Committee on Finance and Appropriations, lahat daw po ng kanila pong pag-uusapan lamang sa budget sa BICAM ay yung napag-usapan sa kanila pong budget deliberation, meaning from the committees up to the plenary. Pagdating po ng BICAM, wala ka nang isisingit dyan, di ba? Wala nang insertion dyan. Pwede lang tayo mag-usap dito para po doon sa mga ipinanukala ninyo at ipinanukala namin. Kasi, ang sinasabi po dito sa executive order nga ng ating pong presidente, tungkol sa funding nitong kanyang inanunsyo na 3
installment ng dagdag benepisyo at sweldo sa mga kawani ng AFP, PMP at iba pa. At uulitin ko habang wala pang ating kakausapin po na attorney at dean. Sabi dito, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the 2026 General Appropriations Act and other available appropriations. Okay. So dito po ang salita, okay. Ito raw po ay kukunin sa anuman pong available. May available ba? Ngayon, yung funding requirements para po sa 2027 and 2028, ang sinasabi daw po ay dapat mga kapatid, maisama na sa National Expenditure Program submitted to Congress nung mga panahong iyon. Meaning, isasama na ho talaga sa pambansang proposed budget. So, nangangahulugan na ngayon, wala ito sa NEP. Nangangahulugan na ito po ay popunduhan kung meron lamang available appropriations. Meron ba? O ito po'y doon kukunin sa unprogrammed na naman. Magkakaalaman tayo kung ang mga mambabatas natin, ay tutugon ba dito? Of course, presidente yan. Pero wala bang ke-question dito? Sandali lang ha. Parang ngayon lang natin to hahanapan ng remedyo. Bakit? Ito ho ba ay dahilan sa usapin po ng survival? Pwede. Oo, lalo pa patuloy yung pagkadismaya ng mga tao. Dahil hanggang ngayon, wala pa napapanagot. Tapos kung mapapansin natin, yung mga balita, di ba, yung mga survey na inilalabas, itong ratings ng Pangulo, patuloy din sa pagsadsad. Ang tindi, bumagsak sa 21%. Pinakamababa daw po ito simula ng kanyang pag-upo. So, parang may pangamba ba ang Pangulong Marcos Jr.? Na alin? Kasi sabi naman Sino ba ang nagpayo ho kaya sa kanya nito? Na gawin ito. Pinag-isipan ba itong mabuti? At dito ho ba nag-usap muna kayo ng mga miyembro ng Senado at ng Kamara de Representante o maging ng DBM kung paano natin huhugutin ito? Malaki pong halaga ito ha. Ito pong pinag-uusapan natin dito. Muli, hindi po natin sa tinututulan ang pag-uumento po sa sweldo ng mga sundalo, mga pulis at iba pang uniformadong kagawad ng gobyerno. Atin po lamang po dito is that maging makatotohanan po tayo na hindi po karaka-raka ay makapagsasabi ang sino man pong Pangulo ng Pilipinas na dagdagan mo ng sweldo ang particular na segment na ito sa mga manggagawa po sa gobyerno. Hindi o ganun po yun Hindi ganun po yung kasimple. May mga panuntunan po na dapat nating sundin at mismo probisyon ng saligang batas na nagsasabi na ang puder sa paglalaan ng salapi ng bayan tangan-tangan lamang eksklusibo ng Kongreso. Hindi ba kaya nga ngayon may pending petition sa Supreme Court tungkol sa ICI Ang question legal dyan is that may poder ba ang presidente na mag-create ka ng isang body na poponduhan ng pera na sa muhuhugutin sa pondo ng presidente? Hindi ba yan para mong i-delegate yung poder ng Kongreso sa presidente? May ganun pong question Wala pang desisyon dyan ang Supreme Court. Hindi po ba? Dito ho lamang magpakatotoo po tayo. Ito ba'y palatandaan talaga na medyo ngayon po deja vu tayo nung panahon ng dating Pangulong Arroyo? Deja vu? Yes, na ang pinag-uusapan po survival na matapos mo ang term hanggang June ng 2028. Dito sa ating huling katanungan na ang mga kababayan po natin, iisa ang damdamin, nga lamang po doon nagkakatalo sa mga leader ng dalawang grupo kasi hindi sila nagkakasundo. Basically po, may mga hindi sila pinagkakasunduan
Opo, sa prinsipyo, halos pareho po naman yan, pero doon po sa hindi pakakasundo, some other time, pag-uusapan natin yan. Opo, yung isyong yan. Kasi nga po, sa ngayon, kaya yan hati dahil doon sa mga sinasabi po ng mga leader nila tungkol po sa mga usapin ng ano ba ang dapat gawin sa sitwasyon na ito para ho natin malutas ang napakalaking problemang politikal sa bayan na ito. Na hindi natin maitatanggi ay lubos na po nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Wag na po tayong ano pa dito, baby girl, magtakipan. Magpakatotoo po tayo. Tanungin niyo po ang mga negosyante ngayon at nababahala po sila. Kami po nangangamba kasi nga at the end of the day, ang mga pangkaraniwan po namang mamamayan pa din ang sa dulo po ang magdurusa dito. Hindi itong ating mga mayayaman na po na mga mambabatas. Hindi po sila. Hindi po itong mga opisyal ng gobyerno, hindi po itong mga negosyante, hindi itong mga, sa middle class po may tama din dito, definitely, kasi nga din po, sa atin po, yung ating pong mga bayarin, yung ating mga hulugan, kung mabawasan ka ng kita, definitely apektado ka, pero yung sa dulo at dulo, mismo na naman po ang tatamaan dito. Sige, ayokong ubusin girl ang ating oras ngayon, pero ano ang reaksyon mo at sa reaksyon ng ating mga tagapakinig sa binabanggit ni Dean, attorney, na panahon na po para wakasan itong ICI na ito? Naku, oo nga, yun ang sabi niya, i-abolish na lamang daw kung magpapatuloy na ganyan ang ginagawa nila kasi parang wala namang silbi. May punto siya doon, tama ginawa ng Pangulo ang ICI para ipakita sa publiko na may ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pagsugpo dito sa mga may kinalaman sa flood control project. Pero mula nang magsimula yung kanilang investigasyon na inakala nating live streaming na parang sa Senate Blue Ribbon Committee, wala tayo ni isa. Meron tayo isa na panood, pero di tayo satisfied. So yes, I agree. Nagsasayang tayo ng pera sa ICI. Ibigay na lang natin ito sa ombudsman. Na ang ombudsman sinasabi niya, mas public pa yung ginagawa. At least nga si Ombudsman Remulla, nagpapapress con, nagbibigay ng oras para sagutin ang katanungan ng bayan. So, anong gagawin ngayon ng Administrasyong Marcos? Dahil ang sabi niya, sa history daw ng mga presidente ng Pilipinas, same daw ito kay Gloria. Pinakamababa, lagpak ang na. Ang bilis ng free fall, no? 21% mga kapatid. Oo. Kaya kinakailangan ng announcement ng dagsweldo sa mga AFP personnel at saka uniform personnel. Bukas makalawa po, sa teachers po, paano? Sa health workers, sir, paano? Sandali lang, ha? Hindi pwedeng isang sektor lang ang masaya. Sorry po, with all due respect, kasi yung teacher po, na teacher level 1, mga kapatid, ang sweldo niyan, halos pareho lang po ng patrolman, kaunti lang po diferensya niyan, mga kapatid, paano po sila? Hindi po ba, alam niyo, mahirap itong ganito po ang sitwasyon mo, na naiipit ka at kinakailangan mong paligayahin ng marami. Dahil ngayon po, sa nalalabing panahon, ewan ko na lang po sa kanilang mga communicators dyan at mga nagpaplano po ang sinasabi niyong endgame, ha? Uy, oo. Mahiya naman po kayo with sa all tao. due respect po sa inyo, wag naman po ayusin nyo. ganun. Kasi kami po dito nagmamasid lang at hindi po lahat ng Pilipino'y tanga. Mawalang galang lang po. Tsaka hindi respeto sa atin. Kasi yung salita na yon, nakakaano yun parang bastos naman sa atin noon. Sabihin nyo sa amin, endgame. Wala pa nga, hindi pa nga natutuwa yung tao. May mga kinulong kayo, pero niliit na isda. May mga minagshot kayo, hindi naman yun ang mga gusto namin makita. Endgame saan? Hindi pa nga po nakakansila passport ni Saldi ko. Yun Anong endgame? Yun ang pinakamatindi sa lahat. Yan ang tanong pa rin ng lahat hanggang sa ngayon. Nauna pa yung kay Harry Roque, makansela. Bakit yung kay Zaldi ang tagal? And yes, I agree with Professor Attorney Lavinia sa sinasabi niya na si Zaldi ko is the fall guy, pero with all due respect, sabi niya, he is not the mastermind. Inaantay ko nga na mapangalanan na yung sinasabi. Isa lang siya, mga kapatid. Oo, na matalino daw yung sinasabi. May alam talaga dun sa budget. Sige. Alam kung saan kukunin. Sige po. So, dito po sa salita po ni Ginoong Dave Gomez, Sir, maganda umaga po sa inyo at mawalang galang lang po. Pwede ho ba ninyong klaruhin yung endgame po ninyo?
Kasi nga to quote you, mga kapatid, ang sinasabi po ninyo, all those 3 areas, we're seeing a lot of progress. That's why we're confident we are nearing the end game. Yung pong pagkakaso sa mga senador, itong ICI na ito kahapon, uulitin ko. Parang sandali lang. Ang pinagbasihan nyo doon kay Bong Revilla, affidavit lang po ni Roberto Bernardo na hindi nyo nga pinatawag Plunder ka agad ang inyong rekomendasyon. Pero doon sa mga nabanggit din po ni Bernardo, ang inyo for further investigation. Doon na lang po alam mo na may something. Hindi po ba? Opo, so ngayon, dito sa kanila, siguro araw-araw nag-iisip sila sino kaya dito ipakukulong natin na senador o dating senador o matabang isda kasi naghihintay sa pangako ng presidente na hindi Merry Christmas ang aabutin nila. Yung pong mga nandidiyan na mga nasa ibaba, nandidiyan po may mga nakakulong na at hindi makapagpiyansa. Pero libo ito. Ang sabi nga po ni Senator Lacson, di ba sa kanyang panayam, ang estimate dito, libo ang involved dito. Pero itong libong ito, ang nasa itaas nito, yun ang hinihintay ng taong bayan. Anong endgame pinag-uusapan natin dito? Mawalang galang lang po. Anong endgame ang pinag-uusapan natin dito? Akala ho ninyo, tapos na to kailan? January tapos na to? February tapos na to? O anong endgame ang pinag-uusapan? Itong iskandalong ito? O kayo? Ay naku! Pareho tayo ng isip Ay naku po, kapag hindi nyo inayos to, ang sure ball na endgame, kayo. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Ted Filon with his own rendition of the song Endgame. Paano ko makakanta? Lang yung buhay ito. Oo. Paano ka makakakanta? Bakit? Sa habang introduction niya, ay, sorry. Nagsimula na Nagsimula na ba? O sige, ulit. Dapat wala nang ganun. O sige, ito na. Ayoko na? Hindi na, inaantay nga nila Hindi, isang beses lang yan. Inaantay nila yung song mo. Isang offer lang yan. Offer until supplies last. Bukas ulit. Ito na, Ted Filon. Ayoko nga pinipilit ako. Sure ka na? Ayaw mo talaga? O sige. Ayoko nga pinipilit ako. Echo please. Sandali lang. Ay, sayang, walang 50 years to pay. Cash lang po pala, tsaka manager's check Sabi nga ni Bossing, sayang. Hindi kaya malas yung coaching yan. Actually, yun nga din. Baka, isipin mo, 4 pa lang ang bidders, bukas na po yung bidding yan. Sana madagdagan. Kasi syempre, dagdag kita rin ito sa gobyerno. Diba? Sa akin naman kasi it's unwise, para sirain, It's very unwise. Hindi yan practical para Paggamit sa akin. na lang sa atin, may ambag naman tayo dun Ang sa akin dyan, diba? wala ka kasing choice dyan Kung walang bumili, bababa ng bababa yung presyo. Pero correct. Sa halip na wasakin mo yan, ibenta mo na lamang kung ano yung pinaka yung mataas price talaga niya na maaring ituring ng interesadong tao. Kasi pwede kang magwasak ng ganyan bilang simbolo, di ba? Bilang patunay. Ng mga talagang dito, walang smuggler na makakalusot, walang kotse makakalusot. Pag dumating, wawasakin naman ito. Kunwari. Huwag niyo nawa sa akin. Benta na lang natin. Ngayon mga kapatid, mainit. Okay, anyway, sige po. Sandali lang ready na ba habang tayo nakantabay po sa atin, think about it. Tawagan lang natin si Professor Cielo Magno ng ating pong malaman lang ang implikasyon nitong announcement ni Presidente Kasi hindi po ito ganun po lamang po kasimple na binabanggit ko kanina na nag-announce si Presidente, umentuhan po ang sweldo ng ating mga uniform personnel. Actually, meron din po itong significant na sa pasanin ng bayan sa usapin ng pensyon. Tandaan natin, yung paho nakakaligtaan ko yun. Una po dito nga sa availability of fund and then nga pala, yung pensyon mga kapatid, ng ating pong mga uniform person. Kasi ngayon pa lang po issue na yan di ba? Yung pera sa pensyon ng mga uniformed personnel po natin na ang sinasabi nga po, dapat makorek natin to kasi bukas makalawa, uubusin ang pera ng bayan. Sa pensyon pa lamang po, nito pong ating, okay na ba siya?
May Oo, workshop bukas na na. lang. Pwede pa naman natin pag-usapan yan with Professor Shelo Magno. Oo, yung tungkol po dito sa implications nga nito. And is it possible, saan huhugutin, kung wala naman po yan, sa budget for 2026? Pero kanina narinig mo yung sinabi din ni Tony Lavinia, no, ni attorney. Ang sabi ni Dean, ito daw 2026 budget, sinasabi niya, ang dami pa rin daw unprogrammed appropriations. Tinatawag niyang parang same daw ito, similar with flood control projects. Okay. Nahanapan nila ng butas yan. Yun ang Okay. sinasabi niya. Sige. But anyway, muli po nating lagi pong pinagkakadiinan na hindi po tayo tutol dito po sa benepisyong ito. Pero ang atin lang po ay doon po sa katotohanan lamang. Di po ba? Kung bakit po biglang ito'y inanunsyo, wala ho kasi namang pong batas na nagbibigay po nito. Meron po tayong kaukulang tinatawag na Salary Standardization Act. Yan po by tranches yan. Okay, sa mga kawani ng gobyerno, by salary grade. Pero diyan po hindi kasama itong ating uniform personnel. Okay? So, ngayon yan po ay inaayos yung budget na iyan taon-taon. Pati po yung pangangailangan nga. Kasi nga po kahit na yung COVID benefits po ng health workers, di ba? Ang kinakatwiran yung PhilHealth Fund daw po, doon kinuha yung pambayad sa kanila, utang po. Yun, pinagtrabahuan yun. Di ba? Yun po, risk yun ng mga manggagawa po sa kalusugan. Pero utang ng gobyerno, tagal mabayaran. At hanggang ngayon yata may utang pa po sila. May konti Di po pang ba? sinisingil. Oo. Ngayon po, ito, nangangako ka na may ganito kang ibibigay. Di po ba? Oo. Noong pong 2020 pa lang, ano yan? Ito, nung 2020, may binabanggit dito. Oo. 9 trillion na yung pong unfunded liability. Ito po mga kapatid ay yung pong sinasabi daw po na pangitain sa pensyon ng mga unipormadong personnel sa ating pong gobyerno. Maganda pong pag-usapan natin to some other time, okay? Nang sa ganun po maintindihan po ninyo ang implikasyon nito. Kasi ang rule dyan, kung magkano ang tinanggap nung nagretiro sa Armed Forces o Police, okay? Yun din po ang pensyon na kanyang tatanggapin. So, ibig sabihin, habang itinataas mo yan, pataas na rin po ng pataas yung pensyon na tatanggapin ng mga nagretiro na miyembro ng AFP o ng PNP, ng BJMP at ng itong NAMRIA. Alright? So, muli po, hindi ito ganun kasimple. Kaya nga po, ang tanong din, sino nag-advise dito sa presidente? Nakakayanin natin ito. O baka naman sinasabi, sir, bahala na yung susunod na administrasyon. Nako. Sir, bahala na. Importante, we survive. Pogi ka. Think about it. Abangan po, hopefully po, tayo po'y makapaghahatid na ng ating pinaghandaan na Think About It. Ay nako, ang daming isyong pambayan today at kami po humihingi ng pangumanhin kasi po mostly political. Kasi nga po, let's face it, ito ang pinakamalaking problema natin ngayon. Usaping politikal na ang may likha mga kapatid ay mga taong gobyerno. As usual, ang problema ng bayan na ito ay mga taong gobyerno. Dito tayo sa At ang taong bayan nagpapakahirap para sa mga taong gobyerno.